good morning. My name is Maria Altea M. Lajana, a student from Kalayan Educational Foundation Incorporated. And this subject is for gender and society. And now let me interview my interviewee. Let me first ask you a question. How would you like to introduce yourself for this interview? Hi, I'm like Rafael Paderon. I'm part of the LGBTQA+, and I'm a bisexual. Oh, so you're part of the bisexual. Can you help me, how do you describe your gender identity or sexual orientation in a way you are comfortable with? Kasi I'm a bisexual kasi ang bisexual, yan ay parang 50-50. Parang you can do both, kumbaga. Kasi you can be Attracted. yeah, and you can be masculine or feminine. Kumbaga, parang depende na yan eh, na kung pwede ka ma-attract ka sa girl or sa boy. Pero bilang ako, mostly, parang for like sa mga styling, kaya ko naman siya pares na minsan I can do feminine, minsan I can do masculine yung side ko, gano'n. Pero most of the time, you're actually masculine. Yes. Kasi ang hirap mag-makeup eh. Pero maganda din naman feminine. So, when did you first become aware of your identity as a bisexual? Nung una kasi, nung high school ako, confused pa ako. Like, nagkakagusto din naman ako sa guys. Tapos sabi ko, bakit ganito? Tapos may naging ex ako na girl. So, akala ko talagang bata-bata pa kasi ako. So, medyo nalilito pa ako kung ano ba talaga ako. Akala ko nga tomboy ako eh. Syempre, hindi ko pa alam yung mga like bisexual, ganan. Tapos, hanggang sa high school grade 8, nagkaroon ako doon nag-start yung long term ko na girl. Doon ko nasabi, okay, bisexual ako. Kasi before nung long term ko, nagkaroon ako ng ex na guy. So, sabi ko, okay. Sabi ko, okay, bisexual ako. Pero kung meron bang mga challenge na na-experience mo dahil sa gender identity mo or gender orientation? Oo naman, kasi hindi lahat ng tao may intindihan ka. True. Hindi lahat ng tao alam kung gaano kahirap na parang maging ganan. Kasi, di ba, hindi nga lahat ng tao may intindihan. Kasi yung iba, i-judge ka. Tsaka, wala tayong magagawa doon kasi opinion na nila yun. Pero, and of course, there's also a positive experience that really shaped you from your identity. What do you think most positive challenges? Positive? Siguro sa friends. Para kasing ang sarap sa pakiramdam kapag tanggap ka. Yung experience na yon na naparamdam sa'yo. Doon ko na okay. Una, tanggap ako ng mga kaibigan. Kasi may mga kaibigan na nagsasabi, ay, sayang ka, dapat, babae ka. Kasi, lalo na, uni ka iha ko. Nag-iisang babae ako sa aming magkakapatid. So, syempre, ang ina-expect nila, talagang babae ka. If you ever ask, who has been your biggest source of support? Is it your friends also or other? Siguro, sa family. Kasi una, nung natanggap ako ng family ko, parang, alam mo yung parang binunutan ka ng tinik sa dibdib na parang hindi mo mapagkakaila na pag dinala mo yung jowa mo, walang alinlangan. Kasi sa iba, parang ang hirap na maintindihan ngayon ng magulang yung mga klase ng ganito eh. Kasi sasabihin nga nila, sayang ka, di ba? Tapos nag-iisa ka pa naman babae. And if you're given a chance to speak up publicly, what advice would you give to someone struggling with their identity? Siguro be yourself. Kasi una,
syempre, ang hirap matanggap nga, 'di ba, sa iba. Pero dahil ikaw yan, sarili mo yan, kumbaga magpakatotoo ka na lang. Tapos, lalo na, hindi naman nila lahat matatanggap ka. So, kailangan hindi mo mag-please sa iba para matanggap kung sino ka. Kasi ikaw naman yan eh. Lalo na kung wala ka namang ginagawang mali. So, bakit ka matatakot? Bakit ka magdududa? Lalo na sa akin, ba't ako matatakot sa iba or sa ibang tao talaga kung sa pamilya ko pa lang okay na. Kumbaga, dun pa lang may ano na talaga ako na support. Speaking of family and friends, when the first time you meet, first time ka na nag-out, how did your family or friends react when you shared your identity with them? Nung una, sa family ko, hindi ko talaga like siya sinabi na Directly? yeah. Kasi, naramdaman syempre, di ba, lalo na yung mother ko, naramdaman niya na parang, ay, may something na parang hindi ko nga gusto yung mga guys, na may jowa ko na girl. Tapos hanggang sa, nagkausap kami, na tinanong niya kasi, asan yung mga friends ko? May mga friends ako dun sa lugar namin. So, nagtaka siya, bakit wala? So, sinabi ko kasi, sinisiraan kami ni ganito, which is yung ex ko. Doon nalaman. Tapos, after that, feeling ko kutob-kutob na naman na niya kasi kapitbahay ko lang yun eh. So, doon niya sinabi na, tanggap kita, wala ka namang ginagawang masama or Andun na yung inaapa ka. acceptance. How about Kaya, okay, go. doon pa lang, parang gumaan talaga yung pakiramdam ko. How about your friends? Friends? Tanggap naman nila kasi kaibigan ko sila eh. Kumbaga Diba? out ka na talaga ni friends. Tsaka syempre, sila yung una ko nasasabihan. Now we have the last question. How do you envision a more inclusive future for yourself or our community? Siguro sa generation kasi ngayon, mas open na eh. Hindi katulad sa sinauna talaga. Kasi yung nanay ko pang sinauna kasi talaga Very eh. 21st century Diba? girls. Kaya, syempre, nung una, parang alinlangan talaga kung tanggapin eh. Kasi syempre, lalo na sa sasabihin ng other side na ganito, kasi ganun din sila mag-isip. Hanggang sa matatanggap ng matatanggap kasi may mga taong magpapaintindi sa kanila na ganun sila. Na hindi dapat sila dinidiscriminate kasi tao lang din naman sila. Di ba? Yes. And that's all for the day, and that's a wrap. Thank you, Miss Laika, for saying yes to this interview. Thank you.